Sa kaugnay na balita, naniniwala ang isang election lawyer na dapat pa ring isama sa mga balota ang mga idiniklarang nuisance candidates. Pero may nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema. Kailangan din daw na sapat na oras para makahanap ng papalit sa diniskwalipika ng kandidato. Narito ang balita ni Kyle Bulias. Dapat nang isama sa mga iimprentang balota ng COMELEC ang mga dinisqualify na kandidatong may pending na petisyon sa korte. Yan ang mungkahi ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal kaugnay ng higit 6 na milyong balotang kinailangang sirain ng COMELEC. Ito'y matapos maglabas ng temporary restraining order ng Supreme Court sa ilang kandidatong naghain ng petisyon dahil sa disqualification sa kanila para sa nalalapit na eleksyon. Sapagkat kapag yan hinintay pa natin baka nag-imprenta ka sa Wednesday pagkatapos pagdating ng next week, baka may iba na namang TRO na i-issue ang Korte Suprema. Siguro dapat mag-inventaryo ang COMELEC. Ilan pa ba ang nakapending na appeal sa Korte Suprema? So kung konti na lamang yan, hindi naman makaka-apekto sa kanila, isama na yan at palagay kayo makakatulong ng malaki yan para mawala yung pangamba ng COMELEC na muli sila mag-iimprenta in the event na additional TROs are issued by the Supreme Court. Bukod dito, sinabi ni Macalintal na hindi dapat agad iniaalis ang pangalan ng kandidatong dinisqualify ng COMELEC dahil nawawalan umano ng pagkakataon ng isang political party na makahanap ng substitute na kapangalan ng naunang kandidato. Alinsunod dito sa Section 16 ng COMELEC Resolution No. 11045 na pinapayagan ang substitution ng isang kandidatong namatay o nadiskwalipika basta't ito ay kapartido at kaapelyido ng orihinal na kandidato. Matatanda nga abot sa higit 13 milyong piso ang nasayang dahil sa mga balotang kinailangan sirain ng COMELEC matapos maglabas ng TRO ang korte para sa 5 diniskwalipikang kandidato kasama ng isang national candidate. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na kaya pa ring mahabol ang deadline nilang April 14 para sa muling pag-iimprenta ng mga balota na sisimula naman sa darating na Enero 22. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng D0H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.